234. So ayun mga kaibigan, sa wakas may pumasok din na booking. 234 papuntang Las Piñas. Simula dito sa sa Makati. So pick upin natin dito lang sa may Malugay. Ay nako. So, dito na lang tayo kakanan sa kabila. Cancel ulit. So ayun, pagdating ko dito kinancel. Pambira talaga. Malaki daw siya, kaya niya kinancel. Kaya tinix ko siya, maglagay siya ng note sa baba kung ano yung gusto niyang motor. Ay nako. So buti na lang hindi ganun ka layo yung pickup. Pagdating ko dito kinancel. Malaki daw siya, kaya tinix ko siya na maglagay ng note sa baba kung ano yung gusto niyang motor. Kasi mahirap kasi yung gano'n na pagka-accept, pagdating mo ika-cancel kasi hindi niya gusto yung motor. Kasi sobrang laki daw niya ata. Next time kasi sa mga passenger, kapag malaki naman kayo, maglagay kayo ng note para hindi na mapasubo yung rider na puntahan kayo or i-accept kayo kung ano yung nararapat sa inyong motor. Ano ba yan? So lumabas ako kanina alas 7, 9:24 na. Isang booking pa lang yung nadali ko. Ano ba yan? Logi, negosyo. So kanina simula Santa Ana puntang Taguig. Tapos nung nasa Taguig ako, almost 20 minutes siguro akong antay doon, walang puwasa sa booking. So pumunta ako ng BGC, 20 minutes ulit, wala pa rin pumasok. Pumunta ako ng Makati. Pagdating ko dito sa may sa may Yakal ba yun, pumasok sa akin 234 Las Piñas. Wala sa ayos. Kasi pagdating ko ng pick up arrival, kinancel. Pambira talaga to. Malaki daw siya. Hindi niya kayang sumakay ng matataas. Kaya sabi ko, tinix ko siya na maglagay na lang ng ng note sa baba kung ano yung motor gusto niya. Talaga. So sobrang tumal talaga kahapon pa. Sobrang tumal. Ito gagawin ko nito, uwi na lang ako, magwawashing ako ng motor, mag-ayos. Kasi wala talaga. So mamayang gabi na lang ako nito. Siguro mamayang gabi medyo okay siguro biyahe. Sobrang tumal talaga, as in wala talaga pumapasok. Kita mo, kanina pa ako alas 7. Simula nung pinasukan ako ng Santa Ana puntang Taguig, dalawa pala yung pumapasok sa akin, cancel pa yung isa. Diba yan? Nandito na tayo sa Santa Ana. So ayan, shoutout nga pala doon sa mga mahal nating passenger, no. Kapag medyo mabigat-bigat tayo, pag mabigat tayo o sobra tayo sa kilo, maglagay na lang kayo ng note sa baba na ganitong motor gusto nyo, or hindi pwede yung mga motor na monoshock or mga maliliit kasi nga mabigat kayo. So ang gagawin nyo, maglagay na lang kayo ng note sa baba para pare-pareha tayo, hindi maaabala. Kasi unang-una, malaking abala yan sa amin. Gawa nung na-accept namin, pagdating sa pick-up arrival, nung nakita nyo yung motor,
kinakancel nyo na agad kasi nga hindi nyo gusto yung motor. Pangalawa, sa mga nagdo-double booking dyan, hindi mawawala yung double booking. Minsan nga triple booking pa eh. May joyride na, may move it pa, tapos sabayan pa lang angkat, di ba? So ang ginagawa kasi ng mga ibang passenger, hindi naman lahat, no? Yung ibang passenger kasi ginagawang karirahan. Kung sino yung unang makarating sa kanila, yun yung kukunin nila. Hindi mo na nila i-cancel yung iba. So, inaantay nila kung sino yung unang dumating. Minsan nga, nakaalis na yung passenger, hindi pa nga nakakancel. So, si rider pa ang nagka-cancel, no? Diba? Abala tuloy. Kawawa naman si rider. Gumastos ng gasolina, tapos nagmamadali pumunta sa pick-up point. Tapos pagdating, wala, nakaalis na si passenger. O, diba? So, kawawa naman si rider. So, maawa naman kayo, mga mahal naming pasahero. Sana maintindihan nyo po yung side namin. Kasi, hindi lang gasolina ang inaano ko doon, yung pagod na umaasa ka na pagdating nandun na, tapos pagdating doon wala, kinakancel, diba? So yun, please naman, pagka ganyang senaryo kasi, once na inaccept na yung booking nyo, cancel nyo na yung isa, kasi pupunta naman talaga kayo niyan once na na-accept. Kasi hindi naman po pwede na in-accept ng rider tapos hindi ka pupuntahan ka talaga niyan, kasi bawal sa amin na na-accept tapos hindi na pupuntahan. Maliban na lang kung halimbawa sobrang layo talaga, pick up, tatawag yung rider sa inyo na papakancel na lang kasi nga sobrang layo ng pick up, diba? So yun lang ang masasabi ko sa mga mahal nating pasahero dyan, sa mga nagdo-double booking. Kasi hindi basta-basta yung pagiging rider, pupuntahan ka, pagdating sa pick-up arrival, wala ka na kasi nakasakay ka na sa ibang rider, diba? So kawawa yung rider na pumunta tapos wala ka na, tapos hirapan pa kami mag-cancel. So sa totoo lang mga kaibigan, dito sa amin dito sa Joyride, mahirap talaga mag-cancel dito. Kasi nga, magre-request pa kami niyan sa admin ng Joyride na ipa-cancel. So, maabot din ng ilang minuto. Medyo matagal-tagal din yung pagpapa-cancel sa amin. Kasi hindi basta-basta mag-cancel sa amin. Maliban na lang kung si passenger ang mag-cancel talaga. So, maraming salamat nga pala sa mga supporters ko, lahat ng mga followers ko. Maraming salamat sa inyong lahat at umabot na tayo ng 90k followers. Yan. So happy 90k followers. Sana tuloy-tuloy yung suporta nyo sa akin. So maraming salamat talaga. So hanggang dito na lang yung video natin. God bless sa ating lahat yun. Ride safe. I love you all.